Pod Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Call. Powered by the Pod Network. Good morning, Besh. Good morning. How are you? Okay naman, maulan. Maulan dyan kasi spring, yes. Hindi ko nga alam eh. Hindi pa nga rin, parang di pa legit spring talaga eh. Yung temperature Talaga? pang winter. Oo, yun na nga yung, well, parang yun naman ata talaga dito sa New England na matagal talaga yung winter. Tapos parang pseudo-spring, ganyan. Pero di ba Second ganun winter. May ganun, di ba? Spring showers, Keme. And na maulan. Oo. Yeah. Yung mga bulaklak, ang kawawa dito. Parang Oh. lumabas na sila. Tapos parang, ay, winter pa. Balik muna. Parang, Pinapasok lumabas na ulit. kayo, te. Lumabang So, kayo. weekend dyan ngayon, no? Yes, Sunday morning. Yes, rain is falling. Falling. Ah. Totoo. Totoong rain is falling. Anong ginagawa mo dyan pag weekend? Like a Sunday morning like this? Ito, nag-record. Yes. Hindi, ano ba? Church. Wow. Palm Sunday. Ayaw nga, Palm Sunday ngayon. Wala silang palaspas dito, no? Wala nagbibenta ng palaspas dito. Oo nga, no? Oo. Ano pang mga activities pag weekend? Ano pa mga activities ko pag weekend? Magbabasa, ganyan, mga readings, gagawa ng assignment. Pag maluwag-luwag yung oras, mag-museums. Wow! Yeah! Very cultured. Buti ka pa. Cultured. Alam mo ko pag weekend, isang nagiging problem ko, pansin ko, ay napapadalas yung doom scrolling ko. Ako kasi integrated siya sa life ko eh. Morning, Pala ng routine. evening. Hindi, pero tinatry kong i-limit kasi nga nakaka-guilty siya na pag at the end of the day, hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin kasi nag-scroll ka na nag-scroll. Tapos parang mapapansin mo yung oras, ay, ang bilis naman ng oras. Ubus Dapat na. sabi ko 5 minutes lang, pero pagtingin ko, 12 minutes. Ay, kailangan saktuhin ko, kailangan 15 minutes. So, 3 minutes pa. Tapos, ay, sumobra. Kailangan 20 minutes. Uy, nangyayari yan sa akin. Diba? Parang, isakto na natin, magsa-start ako mag-work ng 9. Tapos, sumobra ng konti. Ay. Sige, 9:30 na lang. Pero, tinitingnan mo ba yung screen time mo sa phone? May ganun, di ba? Ay, oo. Tingnan ko nga. Tingnan natin ngayon. Screen time. Ayun. Wait. Hanapin ko. Wait, paano ba to, Besh? Bakit yung week ko bumaba? Ay, hindi kasi nga, ang start ng week dito ay Sunday. Oo nga, 1 hour lang siya. Hindi yung totoo. Hala, ang taas. Ang taas ng akin. 6 hours, 20 minutes. Hala, nakakatakot naman. Pero kasi, tingnan mo yung week mo. Hindi kasi nga, na-reset siya. So, naging 1 hour 24 kasi nga week eh. Kasi yung Sunday nag-start. Pero, nasan yung last week? Isa-swipe mo. Ay, oo nga. 4 hours 36. Hala, ang taas ko talaga. Ako 5 hours 57. Oh my God, I should do something. Alam mo yun, ang hirap kasi, alam mo yung everyday, gamit mo naman yung phone mo. Like, messages, mga app. I mean, as much as gusto ko din mag-limit ng screen time, hindi ko kasi matanggal totally yung phone. Kasi, lalo na sa day-to-day work, parang lagi ka nakaabang kapag may notif na important. Ang magandang tanong kasi niya sa screen time ay, ano yung percentage na kumakain ng screen time? Kasi True. kung Telegram naman, baka naman for work talaga. Ikaw nga, tingnan mo, anong sa'yo? Up to date. Wow, totoo. Or ano ba? Email, ganyan. Pero yung sa akin kasi X eh. So I think di siya work. Ako ay X, Facebook, Instagram. 1 hour daw ako sa Telegram. Ikaw lang siguro kausap ko dito. OA. Sumagot Tapos, ka din ng referrals. tapos Instagram ay 1 hour din. Hala, ka-level niya yung Telegram. Uy, ang baba ng ex ko, 12 minutes lang. Yes. Kasi hindi babad. Ano pa yan? Feeling ko nagpo-promote ka pa niyan ng Oo podcast. nga, nag-share pa niya. In fairness naman. So yun, I kaso think today depende lang naman. pala- Kasi nga yung phone natin ay medyo integral part of our lives na. So ang tanong na lang dyan is, ano yung, saan mo siya ginagamit? True. Diba? Parang, I guess, ang mahalaga din, bukod sa amount of time you're on your screen, ay saan napupunta yung time na yon. Ayun nga yung sabi mo.
Buti na-realize mo, no? So, ano pag-uusapan natin today? Yeah, so we're going to talk not necessarily about screen time, but ano yung mga apps that we commonly use sa ating mga devices and what we find helpful sa day-to-day life. So, helpful naman to, as much as sad tayo about our screen time, gawin na lang natin na helpful for our listeners kung may makuha din silang apps or whatever tools we use to get through our day-to-day lives sa school, sa work, sa hospital duties, ganyan. So, before that though, So, we are Kwentong Callroom Podcast. We're best friends and doctors. Wow. And our goal is to demystify and humanize humanize medicine. So, sa mga old listeners, Okay. anong gagawin? Sa old listeners, thank you for tuning in. Thank you for coming back. Salamat sa pagsama sa amin through all our episodes since 2022. And we're proud to say na every week meron kaming episode na nilalabas since we started. So, and we don't plan on stopping. So, thank you for staying on, for liking, subscribing, clicking that bell button, for leaving ratings, leaving comments. We really appreciate them. We thank you for joining the conversation, for commenting through our social media posts. Ayan. So, tuloy-tuloy nyo lang yan kasi tuloy-tuloy lang din kami. Yes. For sa new listeners, Bakit ngayon ka lang? Char. ay, Hindi. Sana ay, kung ito yung first episode mo, magustuhan mo siya. At kung hindi mo siya magustuhan, may mga ibang episodes pa dyan for you. yes. Whether kung med student ka, doktor ka, pre-med, medyo na jowang doktor, nanay ng doktor, lolo ng doktor. Merong episode for you. Merong about specialists, about dating doctors, about failures, rejections, and all, everything. Yeah. Everything. Oo. So, And may- hit the bell yung button. episodes- Yung episodes every Wednesday, 5 p.m. Tama ba? Ah, Yes, tama. Correct. So, hit the bell button, follow, like, share, 5 stars. Yes. And don't worry, yung mga episodes naman nandyan pa din sila. So, kung gusto nyo, may mga gusto kayong balikan, may topic kayo, na hindi nyo alam kung na pag-usapan na, pwede mag-search, mag-scroll lang kayo, ganyan. So, Spotify ay isang app na pwede nyo gamitin sa phone. Pwede nyo mahanap yung mga episodes namin through that app. Wow, promote pa Speaking yung of topic. app, Ayan, ang galing. So, yun ang topic natin today. So, we will be talking about the apps that we commonly use as doctors. To clarify, syempre may exclusion tayo dito. Sabi nga namin, ang daming napupunta sa X at Instagram. So, we will not include social media apps muna. oo, Maybe- hindi talaga kami nagsusokmed sa ospital. Sampay man. Di ba bawal? Char. Ayan. So, huwag muna natin pag-usapan yon. Siguro in another episode, pag-usapan natin yung mga social media apps of choice natin and how we utilize them. Kasi, kunwari, yung X or Threads or may mga apps that are well used for, tawag doon, MedEd, for PhoMed, ganyan. Di ba nga, one social media personality, si Dr. Glaucom Flecken, has a collaboration with NEJM na yung Oo. mga studies na ginagawa nilang TikTok videos and reels. So, there are many ways to find medical information. But for this episode, we will focus on non-social media apps, non-messaging apps, because medyo understood naman kung saan mo gagamitin ang messaging apps. And iba-iba naman yan, whether WhatsApp, Viber, Telegram, yan. So, iba-iba na rin yung uses nila ngayon. So, we won't delve into that. So, everything else, dito siya mapupunta sa episode na to. Okay? So, ang una, wow, game magaling. So, yung una ko, hindi na ako lalayo pa. Although nawala na yung subscription natin sa kanya, ito pa rin yung isa sad. best app for me as a doctor. Up to date. True. So, basically, yung up to date ay isang app na nandun na lahat ng kailangan mong malaman about med. Wow. What a Hindi, tall kasi ano order. siya. Hindi, ano siya. Quick reference guide siya ng mga doctors na app that you can search any topic na maisip mo that you want immediate answers. You have clinical questions, tapos hahanapin mo dun yung sagot sa clinical questions mo. Tapos yung compilation niya, it can come from your usual textbooks, it can come from journals, it can come from clinical practice guidelines or latest trials.
Tas compile na siya doon. Tas ang ganda ng pagkaka-organize niya by topic, tapos mga subtopics, for example, heart failure. So, ano yung physiology or pathophysiology ng heart failure? Ano yung paano dinadiagnose? Paano tinitreat? Paano Mm. piniprevent? Like, ganun yung pagkaka-organize niya in such a way na it mimics your clinical practice na parang step by the step para sumakses. Yes. Ang maganda, parang ang ginagawa din niya ay, alam mo yung sinusunod niya yung logic din ng yung kung paano ka mag-diagnose, ganyan. True. The differentials, Oo. symptoms. So, if may specific question ka, parang ganun din yung language in which it communicates through the app. Tapos, ang gusto ko rin sa kanya, hindi lang siya list of references kasi talagang medyo sinasummarize na niya, lalo na kapag may conflicting evidence, parang nilalagay na rin niya na these are the current data on this, and then ito yung sinasabi nitong guideline, pero ito, minsan nga may recommendations na rin sila kasi nga, Tsaka may reference siya, di ba? yes, Para pwede yes. mong mahanap. Mm-mm. And ang maganda, true to its name, updated siya lagi. No? Na parang Yes. nilalagay kailan last updated. Oo, last So, updated. Oo nga. Mm. Tapos meron din siya Sayang mga algorithm. As in, parang interactive na Yes. siya, di ba? Parang, yes, no, Oo. yes. Tapos bibigyan ka niya ng ano. Sagot. Masasay na Oo. lang talaga. Oo. Galing. Tsaka, helpful din siya kasi may mga patient perspectives, mga Yung for the questions. patients. Yes, yes. Mga for the patient na parang fact sheet about this drug or about this disease. So, parang a way din for them to know kung yung symptoms nila ay worrisome, kailangan na ba ipatingin sa doktor, ganyan. Oo. Tsaka magagamit mo siya how to explain sa mga patient. Yes, Kasi yes, simple yung maganda. language niya eh. So, Mm. ayun, sa mga taong nasa likod ng up-to-date, maraming salamat sa mga kabutihang ginagawa niyo sa mundo. Sana Agreed. masarap ang inyong mga ulam everyday. May nag-ano pa ba, Besh? May Medscape pa, di ba? Oo, pero ano siya, naalala ko talaga yung Medscape na parang kailangan tama yung pagkakakraft mo ng questions. Kasi minsan, Talaga? hindi. As in, yung mga terms, kasi minsan, hindi nagmamatch ang ganitong term, pero pag ginamit mo yung equivalent term niya, meron palang article about it. Hindi ko na Oo, grabe nabutan yung yan eh. Medscape. Huh? The mere fact na biniring up mo. ang namit, Sa history books. wow, sa history mo. Walang iya ka. Ang namit ko na dito, nung parang nagkaroon ng fair, ay yung mga gumawa ng Dynamed X, which is similar to UpToDate. Hindi ko pa Kasi natatry. Kaka-download ko lang. Tapos yung mga gumawa ng Dynamed X, sila rin yung gumawa ng UpToDate. Like parang mga naglipat company sila. Parang yung yung mga lumilipat ng cuts gumawa ng sariling company. ganun. Oo, ganun siya. So, ayun, ang galing Dapat lang. tinanong mo, Besh, kung nag-away sila. Hindi ko na natanong, pero yung pagkakasabi niya ay, mas maganda daw sila kaysa sa UpToDate. Na-try mo na ba True. yun? Hindi ko pa na-try eh. Nabuksan ko lang ng very slight lang. Mas maganda yung itsura ng UpToDate for me. Or baka it's a matter of acquired taste. Sige, sa ating mga listeners, tell us what you think. Kung may access Dynamed to- X. Oo. Pero ba alam ko yun? by May- subscription din yan. Subscribe. Pero, may ganun ba tayo sa institution? Hindi ako sure. Nakaka-receive ako ng email dati na lumipat tayo sa Dynamed X. Pero hindi ko alam kung ano yung duration ng subscription. Hindi ko din alam. Pero baka dito nasa- sila dito, hindi na sila up to date. Dynamed X na sila dito. Oh, interesting. Sige, matry Sa nga med yan. school. Hanapin ko yung email na yan. Malamang na-receive ko din dapat yan. Okay. Jumping off from that, bukod sa up-to-date, marami namang medical reference apps. I think yun yung general bucket that you can put them in. Mga apps that you use as quick reference for your day-to-day rounds, for your clinical questions. So, papasok dyan yung, isang very popular, I would say para siyang, literally, it's a medical calculator. MD-Calc is also an app I frequent kasi helpful siya for those computations but also for criteria for certain diseases, mga conversion factors ng sodium, ng conversion ng steroids, mga EGFR computation, super helpful ng MD-Calc. And like up-to-date, it also has references, it also has the evidence behind it. Parang may konting Oo history. naman, may explanation kung ano ibig sabihin ng score na to. Ang galing, no? And anong next steps na gagawin mo. Yes. May clarification minsan kung does this mean na ganito, minsan nga may ano siya, anong tawag doon, yung mga
disclaimers na ganito, may ganun, helpful Oo. siya for those things. And wala, isa-search mo lang. Actually, even if you don't have the app, parang, as far as I know, wala akong app niya, but I always access it through my browser kapag nasa clinic. Kasi nga, Oo nga. parang, hindi niya kailangan kasi ng account eh. Just search for it, input data. Pero ang maganda kasi dito, pag dinownload mo yung app, wow, very endorser. Pag Yes, dinownload mo yung app, kahit offline ka, true. Oo diba? nga. Yun yung advantage. Kahit yung Anytime. up-to-date, meron siyang pwedeng download mo lahat, yung buong library, Yeah, para pati ma-access mo graphics, di siya. ba? Oo, Oo. oo. Tapos isa ring app that I use na developed by a Filipino is ENRX. So it's a very helpful app that you use for computing diets o enteral formulas kasi parang iba-ibang brand at iba-ibang product ng mga formula feeding. Pwede mo nang makita doon kung ilan yung made-deliver niya na scoops, ilan yung made-deliver niya na calories, ilang made-deliver na protein. So, very helpful kasi ito yung mga references na kailangan mo on the go because they don't come, alam mo, hindi siya thing na summon mo lang from your memory kasi too much information. But may other ways naman, like you can save references on your phone or you could keep flashcards, ganyan, mga nasa Ano ba ng notebook. flashcard? Para pag rounds ka, nung lalabas ka ng flashcard. Pero itong mga to, ang ganda ng digital platform kasi searchable, pwede yung on hand lang kasi nga literally at your fingertips lang yung information. So, very helpful siya for those situations. And I'm sure marami pang iba pag Ako yung search ako mo yung ng ako yung ginagamit ko yung Hmm. quick lang para sa merong app na EGFR eh. As in, yun lang yung function Ah, niya. Para oo, hindi na oo. ako malito. Kasi minsan kasi naglalag yung MD Calc eh. So, doon ako sa EGFR, tapos parang nandun yung iba-ibang, anong gusto mong gamitin? Cockcroft Gold, ganyan-ganyan. Yes. So, ayun. So, yun yung ginagamit ko for EGFR. Tapos, meron din tayo, Diba? naalala ko nung OB, Hmm. Oh. Ah, sa, yung ano, yung sa Medscape ba yun? Sa Medscape ata yun eh, yung expected talaga? date of delivery. Parang may iba pa. Meron din yung OB wheel. Yung may ganon. Ah, yes, yes. Pero may MD Calc din. Wow, talaga MD Calc lover. Pero Pero meron niya MD Calc din yun. tapos, ano pa ba dito? Well, marami na yan. Depende na sa subspec. I'm sure may mga True. subspec dependent Specific. na, na apps that you can use. So, it's wise to ask about it too. Ano pa sa'yo, Besh? Ako, so yun, medical cheme yun. Ako, ito, I would categorize it as a note/productivity app. Specifically, ang lagi kong gamit ay Notion. So, ang Notion ay something I've already brought up on the pod before. Bukod sa desktop app siya, it's also a phone app sa iOS and sa Android na helpful siya mostly for keeping notes. So, in the medical sphere, I use it for note-taking, compiling my notes, in a way, creating your own Wikipedia page. So, may topic on diabetes. And may napakinggan akong lecture on it, tas may screenshots ako on that, or may rounds, tas may natutunan akong bago. Pwede ko ni-add doon sa page ko, and nabibuild up siya. So, in as much as up-to-date is very helpful in searching for that information, maganda din yung benefit of having information that you already processed by a past you. So, nakita mo na before, tas ikaw na yung, para na-simplify mo na in your own terms, nagawan mo na ng summary, or parang meron ka ng mga clinical questions na na-take. Kasi, wala, helpful lang na may ganun ka because I do believe na yung mga na-process na nung brain mo before, parang review na lang talaga siya pag nakikita mo ulit. Or at least, mas madali na to go back into the thought process kapag meron kang notes. And yun nga, as opposed to to physical notes, the digital component helps you have a search function, pwede mo siyang gamitin as a flashcard, pwede mong pang-review, ganyan. So yun, and dahil notes app siya technically, you can also use it a lot for productivity, for keeping files, for storing information, or parang pag-save ng mga notes from a meeting or from
I don't know, from an event or even personal stuff, hindi lang sa work. Parang, ayun, yung lagi kong sinasayat nga ay, kunwari may nakita kong magandang peg for a wedding, ganon. Pwede kong ilagay lang bigla sa wedding pic. Parang nagsascroll na lang din ako. So, may nakita akong magandang supplier or magandang, parang ilalagay ko dun sa app para when the time comes na ikakasal na ako. Parang, at least, Hinaype yung sarili. Yes. parang pag umabot na sa ganon, pwede kong balikan and na at least hindi for not yung pagsuscroll ko, at least makahanap ko siya ulit. So, helpful yon for keep. And I guess hindi lang naman Notion yung ganon. That's just one of the many productivity and note-taking apps. So, others are Evernote, Microsoft OneNote, tapos Yun yung even the ginagamit ko dati sa patients, yung OneNote. yung residency, yun yung gamit natin. And then yung even the native note-taking app sa iOS for Apple users, no, parang maganda na siya eh. Mas, dati kasi very basic lang yung function siya. Pero ngayon sobrang dami na. May PDF reader na siya, may mga drop-down menus na siya, may mga smart Math, tab. nakakapag-math siya. Galing. Yes, gusto mo yun, no? Yung math. Oo. 2 Calculator. plus 5 equals? Galing. Thank you Notes app. Isang gamit na gamit ko siya. All outside of the hospital na to. Pero naglilista ako doon ng mga in-order ko sa restaurant. Tapos naka-hashtag siya na restaurant orders. Para pag bumabalik ako sa restaurant na yon, alam ko kung ano yung mga in-order ko before. Alam ko na kung ano yung mga nagustuhan ko. Alam ko na kung minsan pag sinisipag ako, nakalagay pa yung price, nakalagay yung rating ko ng pagkain para pag bumalik ako doon. Pa-food vlogger Minsan may ano pa yun, may picture pa yun. Kasi pwede ka na rin maglagay ng picture sa notes app. Ay, tapos yung isa pang nilalagay ko sa notes ay groceries. Pag parang kunwari, may naisip akong bilhin, para hindi ko makalimutan pag nasa grocery ako nandun Para siyang sa checklist, notes. no? Oo. Tapos may click. Oo, ganun. galing. May isa ako hindi ko na siya nagagawa ngayon, pero may isang gumawa before. Di ba meron ng function yung notes app na pwede ka maglagay ng photo. So, isang ginagawa ni person ay, parang every time may outfit siya, pipicture niya yung sarili niya. Yung OOTD niya, pipicturean niya. Di ko maalala kung sino yung Twitter user na nag-post ito. Pero pipicture niya yung outfit niya, lalagay niya sa notes, para pagbabalikan niya yung mga previous outfits niya. Kung nahanap siya ng susuotin for an event, may kita niya yung previous outfits niya kung anong bagay. Diba? Galing. Very very peripheral brain. Parang imagination mo na lang yung limit, no? Kung anong gagawin mo sa kanya. Maganda siya kasi, alam mo yun, ang challenge kasi ngayon talaga with the breadth of information at our fingertips literally, ang hirap niya i-manage. So, parang it's a matter of organizing these sources so that magagamit natin siya efficiently in our day-to-day lives. Yan. Yeah. Ikaw, may madadagdag ka ba doon? Sa notes, wala. I'm a very basic person. Notes up lang. Wow, love it. Oh, yung podcast episode na to, may notes ako for this. Yes. Ay, may notes? Akala ko on the go lang tayo. Oh, ikaw naman, ano pang mga keme mo? Ako related sa productivity is yung pagmamanage ng schedule. Love it. So ako I use again another hindi pala ako basic. Hindi ko ginagamit yung native na calendar app ng Apple. I'm sorry, Steve Jobs. Pero I'm using Google Calendar. Google Calendar yung ginagamit ko. Kasi, lalo na ngayon, pag ang daming mga sabay-sabay na nangyayari, gusto mong puntahan tong event na to, lalagyan mo na siya sa calendar mo. Tapos parang, ngayon nga, pag tinatanong ako, anong ginawa mo 2 days ago? Yung brain ko, hindi ko alam kung effect siya ng, very dependent ako sa Google Calendar. Oh my So parang yung God. brain ko, parang, ano nga ba? Let me check my Google Calendar. Actually, ito. Ganun na siya. Parang diary na rin siya, no? Kulang na lang ilagay ko dito, take a bath, ganyan, eat. May ganyan ako sa calendar. Ay, hindi ko Natatawa sa nilalagay yun. Oo, as in, natatawa sa akin minsan yung mga tao. Kasi, yung Google Calendar ko pa, nakaset siya na alarm sa desktop ko tsaka sa phone ko. So, minsan may magpa-pop up sa computer ko bigla na, lunch. Ganun. Tapos parang natatawa sila na parang, oh my God, kailangan ko ng reminder sa sarili ko na kailangan ko mag-lunch. O kaya, parang, meron pa niyan, take a bath. Ay, parang, bath time. Oo, kasi meron talaga. Very baby ka dun. Oo, may bath time. May morning journal. Baby time. Oh. Hindi na yun. Ano, Oh, baka may ma-update na ibang tao. Uy, meron kaming joint calendar din ng jowa ko. Pag nung time na,
pareho kami nagjo-duty. So, alam namin kailan nag-duty yung isa. Maganda yun for doctors na mag-jowa, no? Yung idea yun, joint calendar. Parang, hindi ko maalala kung kaninong calendar siya. Or parang, di ba may maraming share a calendar, ganyan. Pero, parang, alam namin kung duty yung isa, duty yung, kung kailan. Para hindi na kami magtatanungan kung nasan kaya siya, ganyan. May update na lang yung calendar. Or kung may meeting, ganyan. Helpful. What's up, Kingdom fam? Yuki and Ingrid here from the Kingdom Podcast. Are you someone who has fully integrated K-pop into your life? Or keep up with the latest K-pop comebacks, news, and scandals? Do you also dream about getting married to your bias and having their babies in the future? Well, you're in the right... What? I'm just being honest. Look, you know what? Let's just get back to it. At the Kingdom Podcast, we dive into the latest comebacks, dissect the music videos, and do deep dives on controversies. Not only do we make things informative, but we also keep it fun. It'll be just like listening to a group of friends who love K-pop as much as you. You won't find another podcast that's as fun and unfiltered as ours. So, if you're ready for some K-pop chaos, grab your nightsticks and tune in. Check out the Kingdom Podcast. Stream it on all your favorite podcast platforms. Stay awesome, Kingdom fam! I thought that was pretty good. What do you think? Marrying your bias and having their babies? Really? Yep. Okay. Kasi ngayon, parang kailangan mo ng mag-send ng calendar invite para makipag-meet sa tao. Yung mas evident siya dito kasi dito talaga, mag-dinner tayo, I'll send a calendar invite. Literal, may lumalabas na calendar invite. Kasi sa atin, parang, okay, mag-dinner tayo, kailan? So, set ko sa calendar ko, set mo sa calendar mo, pero walang invitation na tumatawid. Kanya-kanyang lagay sa calendar. Dito talagang invite kung invite. Kailangan mo, yes. Siya, no? I hope this email finds you well. Ganyan. Oo, di ba? Pero alam mo, try natin. Feeling ko, among our corpo friends, ginagawa na talaga nila. Hindi lang ata tayo sanay. Gawin natin pag nandito ka na. Actually, no. Oo nga, no. Feeling ko nga ginagawa yun sa corporate world. True. Yung mga invite, no. Ganun sa adult world, parang kailangan every slot of your time is accounted for. Kasi, wala busy ang buhay. Tsaka hindi lahat may secretary. Ayun. It really does function yung calendars like this. It really functions as a way to block your time, manage your time. Super helpful. So, True. Yeah, ang ginagamit ko yung Notion calendar, which also has its own pero kasi ini-integrate din niya yung Google Calendar. I guess the benefit of the whole Google system kasi is each app also has its own ano ba tawag doon? Yung slides, yung docs. Suite, Google Suite. Yan, ang ganda. Yung the whole Google Armamentarium has its own app. And the benefit of that is yung mga documents that you save on your drive, you can access through your phone din. Same as yung calendar. Kahit sa calendar mo siya nilagay, lalabas siya sa phone mo. Tapos yun, yung isang helpful na ginagawa ko, tip lang for people, wini-widget ko siya. So, hindi kita. Siyempre, hindi naman to video episode, no? Pero parang ang ginagawa ko sa phone, naka-widget siya para visible agad yung calendar in such a way nakita din yung mga plans ko for the day. Para, gusto ko kasi yung mga araw na nakalatag na yung mga gagawin ko. Tapos parang naka-autopilot na, okay, next. Ito talaga meron nakalagay, bath and prep nakalagay. Tapos morning journal. Ganyan. Meron talaga. So, ano talaga siya. Minsan kasi kailangan ko talaga ng, I don't know, something that tells me, okay, this is what you do next. Ganun yung mga... Tapos helpful din yung mga reminder apps, marami ng ganyan, to-doist, tasks, reminder app ng phone, ganyan. Ayun. Yung buong Google Suite ko, naka-folder siya sa phone, nakalagay lang, hey Google. Ay, may hey Google. Oo. Sige. Ano pa sa'yo? Ako na ba ulit? Ako na ulit. Na. Oh my God. Sige. This will sound very product placement keme. Pero wala, totoo Sobrang gamit ko yung Grab. Grab, sabi na Sobrang gamit ko yung Grab. Or miss ko na yung Grab. Yeah. Anong gamit dyan? Kung sa pagkain, never pa ako nakapagpa-deliver ng pagkain kasi mahal. Never pa. So, either pinupuntahan ko na lang yung fast food or, never pa akong gumamit ng Uber Eats. Pero Uber or Grab. Uber meron ditong Eats Grab. din. Meron palang Grab dito. Grab, as in GRUB. Grab Hub. Anong mga pagkain doon? The usual naman, yung ibang mga international na fast food chains or mga local dito na restaurants. Wala kang Pero Jollibee never dyan, pa no?
Sa Boston. Wala. Ayan. Okay lang. So, yun. Mag-expand naman daw yung JFC. So, baka magkaroon na dyan. Pero So, wala yun. ka na Pero dun. totoo yung Grab. Sige, continue. Hindi, kasi yung Grab that long time ago, it was just a transportation service. So, super convenient na yon kasi ang daming lugar ngayon na kailangan mong puntahan, and minsan kapag talagang wala kang energy, wala kang patience to go the commuting route, mag-grab ka. So, helpful siya for places I have to go to, or lalo na pag nagmamadali ako. Pero Kasi, kapag maganda yung suot mo, tapos ayaw mong mga rag sa oo commute, nga. tapos wala namang sasakyang available. At ang ganda kasi niya, in fairness, very smart siya. Na, alam mo yung dati, pag kahit naman taxi, magagawa mo naman. Pero kasi dati, pag di alam ng driver yung pupuntahan mo, wala kang magawa. Parang kailangan alam mo din. Kasi parang kayo mawawala or magtatanong kayo sa mga True. people. Ngayon, dahil may map siya, mayroon siyang mga estimated time. I mean, all for efficiency naman siya kasi alam mo kung saan ka pupunta, pwede mong i-share yung ride mo, parang counter check mo yung dadaanan nyo. So, super helpful for that. And well, that's just one part of Grab. Gamit na gamit ko din siya for deliveries kasi nga True. yan, may mga araw talaga na tamad kang magluto, tamad kang, ano pa bang, tamad kang maglakad. Tamad ka. Tamad ka, period. Tamad, period. Helpful yung Grab. Hindi ko masyadong gamit yung ibang functions. Ay, yung Marami na eh. GrabMart. Man, I think I did that once. Like, nagpa-shopping Talaga? lang ako sa Grab. Oh, once lang. Bakit nga ba? Ako yung Grab Express. Yung papadeliver Ayan, ka ng gamit ayan. or something. May Oo. kwento ako dyan. Alam mo nung internship, community medicine yon. Di ba, ang community med sa Cavite, sa Oo. Maynila ako. Wala pang Grab Express noon. Pero parang, nakarating na ako sa community sa Cavite. So, naiwan ko yung charger ng laptop ko sa Manila. So, Okay. kasi, di ba, 1 week ka noon sa community? Monday pa lang noon. So, Ayun narealize ko, lang. naiwan ko yung charger ko. So, nagpanic ako kasi paano ako mag-work. So, nawagan ko yung mommy ko. Tapos buti na lang my mommy, the most industrious person I know. Wala, pinakiusapan niya. May Grab na nun, pero wala pa yung mga Grab Express, wala pang mga Grab Nag-book siya ng Mart. Grab? Nag-book siya ng Grab Papuntang para, Cavite? papuntang Cavite para dalhin lang yung charger ko. Baka siya yung I brainchild. think siya yung nagsimula nun. Oh my God. Oo, as Dapat in. may share kayo dyan. Siya pala innovator ng Grab Express. Kasi nagulat si mommy. Ay, nagulat yung driver na hanggang, kasi Cavite. Na wala pero siyang pasahero. na yun eh. Wala siyang pasahero. Di ko lang maalala kung motor. Parang meron na nung mga Grab na motor lang eh. Pero, Move it yun. baka. Move it na siya ngayon. Pero dati wala namang ganun dati. Pero, as in, naisip niya yun na walang pasahero. Ang dala niya lang yung charger. Oh my God. Galing! Pang Nobel Ang galing. Prize. So, thank you to my mommy for thinking of this bright idea. Oo nga, no. Nagamit na Pero gamit yun. siya. True, Fair. true. Walang product placement, pero I mean, may room for product Yeah. placement. Pa-recognize naman. Wow! Pero yun, yung mga ganong mga delivery platforms, like, may mga iba din, minsan gumagamit din ako ng Lalamove. Lalo na Yeah. halimbawa, magpapadeliver ka ng, halimbawa, nasa ospital ka, tas parang, merong isang package na dapat darating sa bahay mo, pero dahil, halimbawa, yung deal niya ay person to person, tas parang usually, ang default sa lobby ng condo, pero dahil nag-work ka sa ospital, pwede bang sa ospital na lang? So, yung mga ganong, nagbibigay niya yung flexibility na, dito mo dalhin kasi nandito ako. Yes, Na, yung mga ganon, Lalamove, ano pa ba? Yun, Grab Express. Oh, yun Alam mo, yung mga major na alam ko eh. Ang hindi ko lang gusto sa mga ganitong system ngayon, hindi ko alam, or overthinker lang ba ako. Parang, ang dami lang tumatawag sa akin randomly, na parang, does not always sit well with me. Especially sa'yo, na you're not a call person, ganyan. For delivery? Oo, Or delivery. Delivery. Pero kasi Delivery. diba, parang nagiging vulnerable din yung information na yun. Hindi ko alam, binubura totoo. ba nila yung mga number na yun? Totoo, no? Wala lang. Ay, ano lang. Na-stress Pero kasi gets, ako valid na concern.
na may tumatawag sa akin. Pero kasi ako rin naman yung may kailangan. So, ayan, kasi dati, di ba, I don't know if ikaw din ba, parang personal rule ko dati na pag hindi ko alam yung number, di ko sasagutin. Ay, ngayon kasi, grab siya minsan, o kaya outside of this na, pero kunwari, Shopee, Lazada, wala, itatawag talaga sila eh. So, True. ang hirap kasi ako naman yung nangailangan at ako naman yung na-convenience nung app. Pero, wala lang, sana Ikaw pa hindi sinagot. ganun. Oo. Parang, ay, sorry, ako pala yung may kasalanan. Mayon. Ikaw, ano, Besh? Ay, ako na ba? Ano pa bang Oo. mga ano ko? Oo, grabe. Oh, hindi wala Wala naman. wala akong maisip. Hindi nasabi mo na kasi, hindi, pero tangential siya sa productivity. Ano, Ako ano? talaga, very useful yung Google Drive. Ah, For true. files. True naman. As in, yung desktop ko, yung computer ko, nakasync siya sa Google Drive para in case, wag naman sana, mawala yung computer, masira. As in, nasa Google Drive lahat ng files ko. Sa'yo ko yung natutunan. Medyo vulnerable yun kung halimbawa may sensitive information, pero safety net siya kung sakaling may mangyari. Although may mga files ako nakasave sa desktop kasi para sila yung mga to-dos ko. Pero pag after naman, nilagay ko sa Google Drive. Tapos automatically, sinisync naman ng computer yung Wait, so files. saan mo sinasave talaga? Sa computer or sa drive? Merong folder sa desktop ko na nakalagay ay Google Drive. So lahat ng ilalagay ko doon, automatic, sync niya. Hindi ko kailangan magbukas ng browser para i-upload yung files sa isa. So meron akong folder sa laptop na nakasync siya sa Google Drive. So Helpful yun. yun, I mean, in general, I think cloud storage na accessible Yes. sa phone. Yun Oo. yung, kasi, actually, hindi na uso ngayon yung mga ano, no? USB. Di ba? Parang, tsaka, Oo, may USB pa ba? meron naman. Ay, sorry. Yung ano, no, yung virus. Yung parang pag sinaksak mo sa laptop ng presenter, pagbalik sa'yo, hala, sira na, or parang may virus na siya. Tapos parang Oo. ikaw as trainee, parang, ay, wala na, virus Tsaka na diba USB dati, ko. naalala mo pag presentation, parang kailangan may copy tayo ng Papasa-pasa mo pa yung USB, Oo. no? Tapos parang Grabe kailangan, yun. isang laptop lang gagamitin, tapos yung laptop na yun, Oo. doon yung ilalagay lahat ng presentation nyo. Wala Oo. lang. Imagine, Besh, that was just a few years ago. Tsaka Tapos dati ngayon, meron pang ano, nung class kayo, anong ginagamit nyo? ForShared? Dropbox? Drop ba? Ay, Di ba? May ganun ba may alam mo, ForShared? ang naalala mo, Besh, yung mga class group dati ay Facebook group. Ay, oo, grabe yung Facebook, Diba? no? Oh my God, Oh, wala in those lang. times. Sobrang, ngayon, nagpa-Facebook na ako for family eh. Pero, dati, as in for work siya. Oo, no? Wala. Buhay pero pa nung naman. class namin, Buhay pa Google naman. Drive na kami. Google Drive na kayo. Padaluhan ng amin, ForShared. Ewan Or ko. Dropbox. Tapos parang ano ba yun, di ba? Share Parang yung ano, diba? Yung with other, kung maalala, basta parang, Batches. ginamit ko na rin yan, oo. Pero interbatch. parang yung, kasi oh my God, naalala ko nun, kaya naalam kong Google Drive kami, naalala ko na, merong nakabura ata ng Ayan, drive. yun yung sabihin kong next Oo. issue na parang may mga versions, parang may aksidenteng nakabura, tapos parang yung head nung parang file keeping, oh, wag yung burahin, ganyan. Tapos makikita mo yung mga version history, ganyan. True. Ang Wala messy. lang. Oo nga. Grabe yung ang messy. Ang messy. Tapos naalala ko noon, oh my God, dahil parang in-announce ko yun na, guys, wala munang mag-online. Parang sabi ko, kasi sa lahat ng naka-online, bura na sa kanila. Parang, Para hindi ma-sync. oo, kasi parang Para lahat merong mag-online. matira na nasa iyo pa yung file. So parang yung hindi naka-online, sinabihan namin na huwag kang mag-online. I-download mo yan. Mag-copy-paste. Oh my God. Magawa ka ng clone. Tapos i-save mo sa Oo. iba. I-download mo na ngayon. Ay, pero paano i-download ko hindi siya mag-online? Hindi. Gagawa nga siya ng clone outside of it para maduduplicate yung file. Ang daming Such a barbaric method. Pero oh my God, naalala mo na dati, it was such an event na mag-online ka. Like, kailangan nyo yung pag-usapan na, guys, mag-online tayo at a certain time. Tapos sabay-sabay kayong like, it was an event. It was a state of being, ang pagiging online. Kasi dati parang hindi pa ganun kauso yung mga mobile data. Oo. Kaya effort ngayon, talaga. Ngayon kasi parang isang click mo lang, okay, online na ako, di ba? Saka ang dami ng free ngayon, di ba? Na parang, Facebook, parang free siya for certain subscribers. Go 99. Namiss ko na yung Go 99. Wala lang, ang bilis lang nung progression. Kasi naalala ko, med school, may ganun pa na kailangan mong mag-online. And then suddenly,
few years down the line, ano na siya, parang pag nag-rounds kayo, expected na kaya yung mag-access ng up-to-date, ganyan. True. Wala lang, ang bilis ng progression ng technology. Nagugulat ako. O ikaw, last na. Last ko na to. Oh my God. Hindi ako The last na makapila. forever. Ano? Wow. Tinignan ko na lang yung ano yung screen time ko. Tapos, nagulat ako, pero I guess it makes sense. Aside sa mga social media app, eto legit ha, hindi ko siya ginagamit for social media. Yung next ko sing lumabas na pinakagamit ko ay Spotify at YouTube. Parang ako, ang personal utility ko sa kanila ay podcast talaga. Music din, pero parang mostly podcasts. And on YouTube, usually mga informational videos. Yes. Na ano siya, sorry, hindi naman super nerdy na lectures, hindi naman ganun lagi. Pero a lot of information kasi ay nasa Spotify, nasa YouTube. I find it very helpful din. Hindi lang naman podcasts like ours, pero kunwari mga medical podcasts that talk about diseases, that talk about diagnostics. A lot of my favorites are medical podcasts like Curbsiders, Score IM, na ang dami kong nakukuhang information. And sometimes, for example, pag sinabi mong hyponatremia, ang unang naisip ko ay yung episode ng Curbsiders and ng 4IM on hyponatremia. Hindi yung lectures, as in, parang... Yung mga authors ng Harrison's, napagod kami, B, para magsulat ng chapter on hyponatremia, tapos maalala mo yung Curbsiders? Ewan ko, kasi, alam mo, I realize, I'm very much an auditory learner. I guess may visual din naman, pero parang na-realize ko na kapag kinukwento sa akin or Chinichika. ini-explain So, sa eto na akin, nga, Mars. oh, How to manage. So, kapag ganito na yung Sojum, give mo na yung Yan yung naalala ko, pati yung may mga episodes on adrenal incidentaloma, ganyan. Yun yung mga, hindi ko alam, mga favorites ko siguro to. Pero parang, ang naalala kong information source ay podcast. Even na sa sinasabi kong Notion page, minsan, screenshot siya of yung text dun sa Spotify, ganyan, kasi parang dun ko siya nakita. Yun yung first touch ko dun sa information na yun. I mean, learning really has evolved, and I do appreciate na in this day and age, there are a lot of avenues for learning. Kaya you can adjust how you learn. Lagi ko yung sinasabi minsan na kapag di nyo nagigets yung topic sa book or sa whatever you were presented with in class, hindi mo nagigets yung lecture, di mo nagigets yung nasa book, you can be creative with how you learn things because a lot of information is on YouTube, on Spotify, ganyan. So, naalala ko nung boards, isa yun pag di ko talaga magets yung concept, isa-search ko siya sa YouTube, tapos maghahanap ako ng quick video na i-explain siya. And, diba, parang, thank the Lord for content creators who do this. I mean, of course, they have to have good sources, kailangan well backed up by evidence siya, but to be fair, ang dami ng information online and they do cite their sources. I mean, some creators do cite the sources they got the information from. So, super helpful. Tsaka kahit nung resident ako or nung med student, pag yung mga physical exam findings, hinahanap ko sa YouTube. Yeah. Or paano gawin yung ganito, anong findings yung ganyan. Ang interesting lang, di ba? Tsaka minsan, di ba nga tayo, see one, do one, teach one. What if you've never seen one? So, YouTube is the C1. Parang maghahanap Sorry ka po. ng C1. Kasi, feeling ko, step siya towards innovating how we learn. I mean, of course, iba pa din yung actual mo nakikita, ganyan. Pero, feeling ko may konting tulong din. Na kunwari, first time mong med student, tas first time mong mag-war, tas medyo may preparation ka kasi pag nakita mo how to do a physical exam, how this will look like, ganyan, anong expected mong finding sa ganitong sakit, ganyan. It's really helpful. Granted, kailangan din maging discerning tayo of the information we find online kasi as much as it's readily available, marami din na parang kailangan nating i-double check kung saan nanggagaling. Again, this goes back to how we filter through the infinite information we're given. Parang yun na yung skill na kailangan nating ma-develop as doctors and medical students. How to parse through the information we have. Kasi meron naman and madali na siyang ma-search ngayon. A lot of things, Google. Actually, yung isa pang hindi ko nabanggit na nasa top screen time ko ay
Safari. Kasi parang, Syempre ang dami naman. kong, hindi, kasi ang dami kong random searches. So, I learned from you na dapat, pag may hindi ako alam, i-search ko na kagad. Kasi, hindi ko na yun babalikan. So, kailangan, ano yun, point True. of use siya. So Oo. kung kailan mo kailangan yung impormasyon, ihanapin mo na siya para alam mo na siya by then. Or at least may idea ka na. Kung kailangan mo ng deeper dive, yun na lang yung later. Pero Pero yung ngayon, minsan, no, ang nangyayari Hmm. kasi, pagka-search mo, or parang pagbukas mo ng phone, may search ka dapat, pero napunta ka sa Facebook, tapos parang, may gagawin ako dapat, ayaw nga, search ko to. Parang, Para siyang ano, besh, alam mo yung yung phenomenon before na pag pumasok ka sa isang room, nakakalimutan mo yung gagawin mo sa room na yon. oo. Ganun na rin siya, pero for phones na siya and for pages that we open. Parang pagdating mo, di mo na alam what were you supposed to do here. Teka, ba't ako napunta dito? Ba't ako nagsascroll na? Tapos parang, tapos biglang, nag-message ka pala, ganyan. Iba na. True. Wala lang. Ano siya, wala lang, naging information management na yung, parang, bukod kasi sa skill of going through information effectively, isa pang skill talaga ay managing your attention. Kasi, naniniwala ko attention is bagong currency siya na kailangan alam nating gamitin. Kasi isa rin siya sa mga bagay na madali tayong maimpluwensyahan, pero kailangan nating makontrol kung saan napupunta yung attention natin. Because like we said, ang dali sa atin mag-doom scroll, and doom scrolling really is attention wasting away without our control. Kaya we have to consciously get back our attention and to control what we give our attention to, because what we pay attention to subconsciously affects our thinking, our habits, our behavior. So, kailangan mas smart tayo about how we utilize our attention. And again, very naman ako, guilty ako of being a slave to doom scrolling and all. Pero hindi ko akalaing dito mapupunta yung yung episode na to. Pero parang again, it's not really the apps or the amount of time we use, but how we use that time to work for us and not us being dependent on them. Oo, let's control the apps, no? Into the apps controlling us. Nakakaloka sila. Yes. Sinisi pa sila. Ay, Pero sorry. yun, kaya tayo, 'di ba? Kaya ang dami ng ads ngayon because capitalists have discovered the vulnerability of our attention. Tsaka ibang usapan, ba't ibang episode pa yung algorithms na nagko-control sa atin. Yes. Yan, na super scary ha, yung mga tipong, kunwari ngayon, nagbanggit tayo ng mga apps, I'm sure lalabas yan sa mga feed natin mamaya. Kasi narinig tayo nung phone natin na binanggit natin yung mga apps na yan. Or minsan sobrang random, yung tipong nag-usap kami ng jowa ko na, nagka-crave ako ng Jollibee, tapos lalabas siya bigla. Oh my God, they're listening. They're listening now. True. Wala. Again, tama ka, another episode, pero ang creepy lang. Ayan. Ayun, I guess, yun, very limited list. Marami tayong hindi pa unless meron ka pa. Wow. Yung Ayaw screen na. time ko, besh, mataas na. Pero, ayun, sana nakatulong tong episode na to. Feel free to add more suggestions kung meron kaming, kasi I'm sure hindi lang naman yun yung apps in the world. Marami pa kaming siguro hindi nabanggit. Di ko na nga binanggit yung mga for productivity na like forest. Huwag mong banggitin. Char. Sabi mo, di ba nabanggit, di ba? Pero agree. And ang dami pang apps na maybe available, whether free or kailangan mong bayaran, pero ang dami pang pwedeng gamitin that may enhance how you use how you go about your day-to-day. Na feel free to share them in the comments, sa social media, ganyan. Malamang ito yung episode prompt for this week. So, be ready with your suggestion. And yun, kung nagustuhan yung episode na to and want to see more episodes, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify. We drop new episodes every Wednesday, 5 p.m. At pwede nyo rin balikan yung mga past episodes namin on Spotify. Feel free to comment and answer the episode polls. You can also follow us on social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook, at Callroom Podcast on X, Instagram, and Threads.
You can also join our Discord community, Callroom Tambayan, our official community server kung saan pwede kayong makichika with us at iba pang mga ka-callroom. Each week, meron din tayong episode question that we post on IGX and Discord. Makisagot sa question of the week every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At sa mga gusto mag-submit ng questions, concerns, at chief complaints, open na open pa rin ang Kwento Mo sa Callroom, a Google form where you can submit your questions to us. At kung mapili yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes. The link is pinned on our social media pages. And if you want to reach us via email, you can reach us at kwentongcallroom@gmail.com. At bago tayo magpaalam, Besh, gusto ko lang sabihin na kung magagamit rin kayo ng app, sana pakinggan nyo na rin itong episode na to. Oo. Hindi, kung nakarating naman sila dito, malamang pinapakinggan na nila. Pakinggan nyo pa more. Agree. Yes. Gamitin ng Spotify. Pwede kaming isabay sa inyong mga ibang gawain sa buhay. Pagko-commute, Yes. pagda-drive, Agree. lalaba, ganyan. Okay, so see you next time. With that, I'm Ella. And I'm JB. And This this has has been Kwentong Callroom. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.